Asher, ano na ang mga napag-usapan sa pagdinig ng Senado kaugnay ng NCAP at EDSA Rebuild? Ms. Ella, nilinaw ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na walang problema sa kanilang implementasyon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP, kundi nagkaroon lamang ng mga pagpapatupad dito sa mga local government unit o LGU. Ayon kay Attorney Victor Nunez, MMDA Traffic Enforcement Group Director 3, pangunahing problema sa NCAP ay ang magkakaibang multa sa mga traffic violation. Yung unang issue po na ni-raise ng mga transport group laban sa LGUs na nagpatupad nito is the fines and penalties, na medyo malayo yung penalty noon na ini-implement ng MMDA sa LGUs. But nung 2022 po, we had this Metro Manila Traffic Code of 2022. Nagkaroon po ng single ticketing system ang buong Metro Manila, including MMDA. All 17 LGUs and MMDA nagkaroon po ng uniform ticketing system and uniform fines and penalties. So most of the LGUs, binabaan po nila ang kanilang mga fines and penalties, and they agreed sa 20 most common violations. Ngunit ilang hinaing ang nakarating sa tanggapan ni Senador Raffy Tulfo mula sa ilang driver at sa Metro Manila. Kabilang dito ang mga violation sa ilalim ng NCAP na hindi naman sinasadya ng mga driver, gaya ng pag-a-adjust para sa mga emergency vehicle o ambulansya, mabagal na notice of violation at mahal na multa. Ngunit tiniyak ng MMDA ang proseso sa pag-validate ng mga paglabag sa mga kalsada at online access sa video ng violation na na-capture ng closed-circuit TV o CCTV camera. Dadagdagan rin ang mga CCTV camera sa mga lugar na wala pa nito habang i-deploy naman ng mga tauhan ng MMDA na nangangailangan pa rin ng pagbabantay ng kanilang puwersa. Tiniyak naman ni Transportation Secretary Vince Dizon ang ginagawa nilang standardization para pag-isahin o pagpare-parehas na multa sa mga traffic violations. Para naman sa EDSA Rebuild, kinuwestiyon ni Senador Tulfo kung bakit hindi pa rin naipapaalam sa publiko ang mga alternatibong ruta na maaaring daanan ng mga motorista. I think ang gagawin na lang po ng namin together with MMDA is we will show the routes very clearly in both map form, kamukha po nung nasa kamay nyo, at i-detalye yung turn by turn, kumbaga sa Waze, turn by turn na direction para dadaanan ng mga kababayan natin. At ito po ibibigay sa media at the latest by tomorrow. Ella, sa pagdinig ng Senado ngayong araw ay dumating din ang kinatawan ng San Miguel Corporation at sinabi nito na fina-finalize na lang nila ang pag-uusap sa Department of Transportation kaugnay naman dito sa paggamit ng Skyway na dadaan ng alternatibong daanan habang ginagawa or gagawin ang EDSA. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr.